So hello guys, hello mga katipid tips. So dahil summer is waving na, sa summer negosyo idea po ang hatid ko po sa inyo. So mahihilig po ba kayo sa Mogo Mogo drink? So gagawan po natin ng murang version. At kung gagawin naman po natin siyang extra income, so panoorin nyo lamang po hanggang dulo. Kasi yung tips at idea kung paano po siya gagawin at yung pinakang costing po natin, anong size ng baso, yung pinaka-advisable na gamitin po natin. Na malaki po yung tutubuin po natin kahit sa murang halaga. So kung paano siya gagawin, tara, umpisahan na po natin. Pag-i-start nga po ba ng Mogo Mogo drinks na pangmasa, ano po yung gagamitin? So unang-una, powdered flavor na gagamitin po natin. So ang brand na meron ako ngayon na nabili ko ay Tasty. So sana, iba't ibang flavor yung gagawin po natin. So dahil sabi ni Kuya, mabilis maubos yung pinakang flavor. Ang meron lang natin sa kanila ay yung lychee flavor. Pero yung flavor na to, the best to mga katipid tips. Original na Mogo Mogo drinks is madami na din pong flavor nun. So yung pinakang flavor po nun, meron na din po yung Tasty nun. So bukod sa powdered flavor na gagamitin po natin, hindi po mawawala yung nata de coco po natin. Hindi natin matatawag na Mogo Mogo kung wala pong nata. So mahalaga po ito kung gagawin po nating business ang Mogo Mogo drink. Gagamit tayo dyan ng yelo. Ito na po yun. At gagamit tayo ng baso. So meron tayong tatlong size ng baso, 12, 16, 22 ounce. Straw, kailangan malaki gawa ng ating nata. At dito gagamit ako ng cup sealer. So kung wala pa tayong cup sealer machine, pwede naman po muna tayong gumamit ng mga flat lid. So, ayun lamang po yung kailangan natin sa paggagawa po ng Mogo Mogo drink. So, umpisahan natin ngayon ay pinakang 12 ounce po natin. Okay, so sa 12 ounce natin, maglalagay tayo ng 3/4 ng 1 tablespoon ng powder. Maglalagay tayo dyan ng mineral na tubig, kahit hindi po malamig, okay lang. So, kalahati po ng baso. Haluin lamang po natin ng mabuti. Pagkatapos po nito, maglalagay na po tayo ng yelo hanggang sa mapuno. And then, maglalagay na tayo dito ng ating nata. Pang-scoop natin, in order ko din po ito online. So, maglalagay ako dyan ang link kung saan po pwede umorder. 1 tablespoon. Ganun lamang pong kabilis and then isisil na po natin. Okay, so ito yung ating 12 ounce. So, sa 16 ounce naman po tayo. 1 tablespoon ng lychee powder. So, dito madaming flavor ha. Yung Tasty na pwede po natin gamitin. So, yung pinakang sukat is pare-parehas po lamang. Lalagyan natin ng tubig hanggang kalahati ng baso. So, haluin ng mabuti. Kapag okay na, pwede na po tayong maglagay ng yelo. 1 tablespoon ng nata. Ito yung ating 16 ounce at sa 22 ounce naman po tayo. So, dito po sa ating 22 ounce, ito pong panukat na ito ang gagamitin po natin. Na kapag tinimbang po natin ito ay 16 grams. Kasi kapag yung 1 tablespoon yung ginamit po natin, medyo matabang. So, ito, saktong-sakto mga katipid tips. Kahit mapadami yung yelo natin dyan. Kalahati ulit ng tubig. Dahil 22 ounce siya, isa't kalahati ng nata yung ilalagay natin. Tapos, yelo. So, ito yung ating 22 ounce. Okay, so diba, ganun lamang kung kabilis gawain yung ating murang version ng Mogo Mogo drink. So, madaming flavor po nito ha na pwede po nating pagpilian kung ibebenta po natin siya. So, ngayon, titikman na po natin. So, ito yung kagandahan kapag naka-cup sealer yung ating pong mga drinks na inenegosyo. Kasi kahit po i-take out yan, magpatumba-tumba, hindi po matatapon yung in-order po nila. Sarap! So, tikman na din natin itong 16 ounce. Kung tama ba yung sukat na inilagay natin. At yung ating 12 ounce.
Okay, so unang-una sa flavor po natin, the best po talaga yung flavor na lychee. Ang sarap niya, lasang-lasa dito. Kapag sinamahan na po natin ng nata, lalo pa siyang sumasarap. So ngayong summer, sigurado patok na patok po ito at sigurado magugustuhan po ninyo. Tapos sa pinakang tamis, yung sukat na inilagay po natin, saktong-sakto. Hindi matamis, hindi ganong katamisan, at hindi naman po matabang. Okay, so meron akong nabasa dun sa nakakaraan natin is, meron daw nababalita na matumal na daw yung mga ganitong drink. So, hindi naman talaga natin maiiwasan na minsan talaga may tumal yung negosyo po natin. Basta ang mahalaga po doon is consistent po tayo sa ginagawa po natin. Or kung talaga naman sa lugar po natin, medyo mahirap magbenta, pwede natin gawa ng diskarte yan. Halimbawa, meron tayong mga fries, mga kwek-kwek, o mga hotdog sandwich, mga hamburger. So, kung nagtitinda tayo nun, pwede natin i-fritong maliit o kaya naman, pwedeng additional 5 pesos at meron ka ng drinks. Pwedeng i-combo business natin. Sasamahan natin yan ng sipag, tiyaga, at syempre diskarte, at mahalaga yung consistent. Huwag po natin kakalimutan yan. So, ngayon, ang titipid tips, kung gagawin naman po natin siyang extra income, magkano po yung bentahan. So, dito sa costing natin, malalaman natin anong size ng baso yung pinaka-advisable na gagamitin po natin. Okay, so yung pinaka-costing po natin, magko-costing pa rin po kayo na sa inyo kasi iba't iba po tayo ng lugar. So, iba't ibang presyo po yung mabibili po natin, at syempre, nag-iiba din yung presyo bawat taon or buwan. Okay, so dito bibigyan ko kayo ng idea kung paano po natin i-costing yung produkto po natin. Umpisahan po muna sa ingredients na gagamitin natin kung paano po siya i-costing. Okay, so itong flavor na ginamit po natin, ito po ay 500 grams at nagkakahalaga po ng 120 pesos. So, yung sukat na ilalagay po natin sa 22 ounce, ito po yun at tumitimbang na 16 grams. So, yung 500 gram, i-divide po natin sa 16 grams. Ang kalalabasan po nun, makakakuha po tayo dito ng 31.25 na 16 grams or ganitong sukat. So, yung 120 pesos na presyo po nito, i-divide po natin sa 31. At ang kalalabasan po nun, 3.87 lamang po yung pinakang puhunan po sa 16 grams. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung atin pong nata de coco na ilalagay. So, ito po, nagkakahalaga ng 188 pesos sa online at free shipping ko siya nakuha. So, mag-additional tayo dito ng shipping fee kasi hindi naman natin nasasabi na lagi po tayong free shipping. So, kung free shipping, dagdag tubo na din po natin yon. So, may total siya na 224 pesos. Ang pinakang net weight ay 2.5 kg. Sa isang scoop din po ito, tumitimbang ng 16 grams. So, i-divide po natin at ang kalalabasan po nun, makakakuha po tayo ng 156 na isang scoop dito sa 2.5 kg. So, pumapatak lamang po ng 1.43 po yung pinakang puhunan po kada isang scoop. Ito, pwede tayong magpa-additional. Kada isang scoop, pwedeng presyohan natin ng 5 pesos, 3 pesos. So, nakadepende po sa atin. So, dahil natuos na natin yung pinakang main ingredients po natin, so tuusin na po natin ay ito pong ating 22 ounce. Unahin na po natin sa pinakang flavor po natin, 1 scoop lamang po yung ilalagay po natin, 3.87. So sa nata po natin, 1.5 scoop, 2.14. At sa tubig at yelo na ilalagay po natin, 3 pesos. At sa pinakang packaging po natin, kaplit yung ating gagamitin or kahit di kuryente. At syempre yung straw, yung ating plastic take-out. Kaya ang total po ng puhunan sa ating 22 ounce ay 14.01. Ngayon, sabihin na po natin na 15 pesos para kada isang baso po, meron po tayong kaunting labor. Kasi madali lang naman po siyang gawin. So ito, kung per piece, pwede nating ibenta ng 25 pesos, 30 pesos, 35 pesos. So ngayon, para fast moving, madaling maubos, madaling bumalik yung ating pinakang puhunan, pinakang tubo. So pwede natin siyang ibenta ng 25 pesos. At kapag iminenos po natin yung puhunan, posible po tayong tumubo ng 10 pesos po kada isang baso. So i-times 10 po natin para meron lamang po tayong idea. So tutubo na po tayo ng 100 pesos. Pwede rin po natin itong ibenta ng 3 for 100. So kung 3 for 100 natin siya ibebenta, yung 15 pesos kapag iti-times 3 po natin yon,
45 pesos lamang po yung pinakangpuhunan po natin sa tatlong mogo-mogo drink na ang sukat po ay 22 ounce. I-minus po natin sa bentahan na 100 pesos. So, posible po tayong bumenta ng 55 pesos. Imagine mga katipid tips, 55 pesos po ang posible po natin tubuin sa tatlong baso po ng 22 ounce. Okay, so para meron lamang po tayong idea dahil sa pag-uumpisa, nakasampung order po tayo. Posible na po tayong tumubo ng 550 pesos sa 10 order po ng mogo-mogo drink po natin na 3 for 100. Pwedeng per piraso at pwede rin naman po na 3 for 100. Ngayon, at tipid tips, ano naman po yung pinakang costing sa 16 ounce. So, hindi ko na po siya i-detalye. Okay, basta ang total po dito ay 13 pesos. At dito naman po sa ating 12 ounce is 12 pesos. So, hindi na po nagpapanlayo yung pinakang presyo po nito, di ba? So, ito mas malaki na is nasa 15 pesos lang. So, pinaka-advisable dito mga katipid tips para sa akin is sa 22 ounce lamang po yung ibenta po natin. Ibenta man po natin ng 25 pesos or 3 for 100 is malaki pa rin yung posible po nating tubuin. Kasi dito sa size ng baso na ito makakapagpresyo po tayo ng maganda kasi malaki na po ito. So sana, bago po ulit nagtapos yung video po natin, meron po ulit akong naibigay na magandang negosyo idea po sa inyo. At abangan nyo po yung susunod po ating video na version pa rin po ng Mogo Mogo Treat. So kita-kits na lamang po ulit sa next video po natin. Okay? Bye! Ito yung maingay, oh. Ito po yung maingay, opo.